And then, ito nga palang flight ko sa Siargao. Sobrang mura ko nakuha. So, only 1,200. Pwede na! 1,200 yung binayad ko. Sobrang enjoy kahapon. So, from dun sa land tour, and then dun sa gabi, sa nightlife dito, sobrang enjoy. So, overnight lang ako, pero yun, daming happenings kahapon. And eto, ang ganda ng panahon ngayon. Yan, actually sa forecast, maganda yung panahon ngayon, tapos bukas maulan. So, sayang kung nag-extend pa sana ako, or kung may one extra day pa ako, tamang-tamang pang island tour. So, may few hours pa ako bago bumalik papuntang airport. So walking dito sa streets ng General Luna. So, may 3 hours pa ako. So hanap muna ng makakainan ng bang breakfast. And then siguro balik na lang ng boardwalk sa Cloud9. Palipad ng drone, saka picture-picture. Then nanood din ng mga nagsasurfing doon. Yung isa sa nakalimutan kong gawin kahapon, pa-massage. May nakita akong massage parlor kahapon. Pero hindi ko na makita ulit kung saan. So dito ako nagstay buong gabi hanggang 11. And dahil magagaling yung mga banda. So hindi ko man lang alam yung pangalan ng lugar nila. As far as I know, ito yung lugar na yun. Laman lang pangalan yung naka-bar nila. Uy, buy one, get one free pizza. Kaya lang, isa lang ako eh. Anong gagawin ko sa 2 pizza? Gulat ako, may bata pala. Anak niyo, kuya. Anak niyo. Nagulat ako, may bata. Yan, take out lang ako ng kape doon. Sobrang mahal ng mga meals nila. Eh, dito ako sa lokal. So dito ako. So same silog meal, half the price lang. Doon almost for 100 yung silog meal. Yun, last meal sa overnight trip sa Siargao. Ano meron? Hello, doggy. Doggy, kain ka? Sayang, mabos na yung food. Doggy. Ay, wagtail. So paramihan ng establishment dito, parang may resident dog sila. Yan, another day here in Siargao. Another entrance fee. So ayan, balik boardwalk dito sa Cloud9. So, syempre, bayad muna bago makapasok. Yan, tirik na tirik yung araw ngayon. Pero walang surfer. Dahil walang halos alon. Yan yung alon. Wala pa dito. Siguro mamayang high tide. Pasok na yung alon dito. Yun ang mga surfer. Nandito sa likod na part ng covered area ng boardwalk. Kasi dito yung malakas yung alon. Uy! Uy! Naantok na. Uy! Yan, tambay muna ako dito sa gilid ng boardwalk. Yan, dito sa pahingahan tambayan ng mga surfer tsaka ng mga instructor. So, feeling surfer. Doggy. Uy, good doggy. Ano? Nice siyang mag-fetch. Ang cute. Yan, last na lakad na dito sa boardwalk bago bumalik ng Ronaldo's Inn. Yun, nakaligo na, nakapag-freshen up na, so ready na umuwi. And dito sa kwarto, yun, ngayon ko lang napansin, meron palang mga nakasabit na pictures dito, yung boardwalk and then yung daan na puro coconut tree yung paligid. Yun, so actually
lumindol dito nung Friday, magnitude 6, so malakas na malakas yun. And then, Saturday ba? O tama, Saturday din. The next day, lumindol ng magnitude 5 naman. Tapos dumating ako dito ng Sunday. So alam ko na yun na lumindol ng Friday na malakas. And yan, di ko alam bakit tumuloy pa ako. Siguro kating-kati na rin na maggala. Kaya yun, tumuloy pa rin ako kahit na ayun, pwede mo sabihin na medyo delikado. And while on trip, actually marami ako nakausap na na other tourists na experience yung lindol nung Friday. And then yeah, pati yung mga ibang lokal na malakas talaga. And then usually, di ba, yung lindol is left to right yung yung effect niya. Ito daw parang parang ganun Parang ganun yung movement niya. Kaya parang medyo mas nakakatakot yun. Yan, anyhow, during my stay Sunday and then ngayong Monday, wala namang lindol. Pero chinek ko sa sa Philbox or Feebox website na parang almost an hour, every 2 hours may maliliit na tremor na yun, hindi naman ramdam, magnitude 2 lang ganun. Magnitude 2, 2.2, 2.8. So marami. Almost every hour or 2 meron. So buti na lang walang malakas na lindol during my stay. Yan, sana sa susunod din wala nang ganun kalakas na lindol kasi nakakatakot yun. And then, ito nga palang flight ko sa Siargao. Sobrang mura ko nakuha. So, only 1,200 yung binayad ko. So, di ba usually, Siargao, pag regular na price, pag kukuha ka siguro, even a month before nung flight, or a few weeks before nung flight, usually mga lagpas 10,000 yan, round trip. And then, pag nakakuha ka ng, let's say, nung mga promo, 4,000 to 7,000 pesos or maybe 3,000 to 7,000 pesos. Pero ito, nakuha ko lang 1,200. So, nakuha ko yan ng 1,200 dahil sa Seb Pass. So, Cebu yung Cebu Pacific na promo nila yung Seb Pass. Pero actually, if ito total mo yun, so 1,200 yung binayad ko. And then yung Seb Pass, each yun is around 500 pesos. So, isama mo yung binayad ko na after ng Seb Pass, 1,200, and then yung Seb Pass, dalawang Seb Pass. So, 2,200 in total. So, sobrang mura pa rin nun kumpara dun sa kahit na promo price na makukuha mo sa, let's say, Cebu Pacific or PAL. Ayun, so kung may Seb Pass pa kayo, abang-abang lang kayo. Ngayon, baka maka-tempo rin kayo. So pag may nakita ka na available na Seb Pass, papuntang Siargao, i-book mo na. Saka mo na isipin yung i-absent mo, yung ililib mo, saka na yung galit ng boss mo, i-book mo na. Kasi unahan lang yan. So ayun, pag naunahan ka, wala na ngayon. Limited lang yung slots na binibigay ng Cebu Pacific para dun sa Cebu Pass holders. Pag may available na trip mo, na biyahe, i-book mo na. Huwag ka nang magdalawang isip. Kasi yung mga ganun, sometimes minutes lang, hours, or within the day. Pag di mo binok, pag pinag-isipan mo pa, maya-maya yan, wala na. Yan, ganun lang yan, kasi nga limited. Yun na. Goodbye, Ronaldo's in. Going back to the airport. Nadaan ulit sa Sea of Coconuts. Sayap Airport. Bilis lang mga 30-35 minutes. Grabe, ang daming fee dito sa Siargao. Pauwi ka na lang, mayroon pang mga binabayaran na kung ano-anong fee. Biyahe. Bye uli. Sige. Next time. Sige. Ingat, ingat. Sana may gamot si ate. Pang LBM. So is there a Siargao curse? It's for you to find out.